The reason why we built FAPSCO is to unite the Filipino online professionals industry, to also promote collaboration with each other, and of course we wanted to help produce skilled online professionals, specialists, and of course leaders. We've created FAPSCO with a vision to become an organization that supports all Filipino online professionals to be successful in their online careers and businesses, regardless of their affiliations. I joined FAPSCO because as an online professional who's working at the comfort of my home, I needed other individual can share with me on this freelancing journey. The reason why we have built the Filipino Online Professional Service Cooperative is to help the ICT graduates, aspirant freelancers, and this is also to help them develop, explore, and acquire new skills when it comes to online professional industry. Ang paglambo o kalampusan sa usa ka organisasyon nagadepende sa kalidad sa mga miyembro o mga lideres niini. Ang FAPSCO dili lang adunay maanindot kayo nga advokasya o misyon na matabangan kitang tanang mga online professionals na magkahiusa, mulambo o mutubo kita sa atong pagpanarbaho o pagnegosyo online. FAPSCO for me is a digital opportunity for me to develop and share my skills. I joined FAPSCO as one of the founding members because I knew FAPSCO is going to be backed by other veteran online professionals and freelancers, thereby having an experienced, solid, and passionate founding members that we have today. I joined FAPSCO because the vision of the co-op aligns with my personal vision to provide much-needed support to online professionals nationwide. I joined FAPSCO because the people that I've met have the same values, mission, and vision as mine, and that is to provide assistance, pre-training, and coaching to those who wants to jumpstart their career as a freelancer. I joined the FAPSCO community because it promotes collaboration instead of competition. I joined FAPSCO because this is a group with a helping hand. I wanted to be part of an organization that would be a pioneer group of individuals who will be working to promote online freelance. Mayan. Marunong sa gawain bahay, marunong magluto. Hello everyone, welcome to FAPSTalk friends, family, and online professionals. This show is for you. FAPSTalk is brought to you by FAPSCO, the national-based cooperative for and by Filipino online professionals. Please like our page facebook.com/fapsco.ph, and you may also find us in Instagram, YouTube, and LinkedIn, or visit our website at fapsco.ph. And thank you also to our partners, FAPSCO Media, FAPSCO SMM team and membership committee, and FAPSCO members and Filipino online professionals industry. So of course, I would like to introduce also our beautiful host for tonight as well. Nakasama ko po dito si Miss Rochefel and si Miss Jehan. Kamusta po kayo? Hi, good evening. Good evening. The weather is getting to us. Nagkakasakit na tayong lahat. Si Cho din may sakit. Diba? Pero kaya pa. Dito pa tayo ngayon kasi pampainit naman yung mga guests natin tonight. Yes, na-excite akong kausapin sila tonight. So, intro muna sila, May. Ayan. Yeah, go Let's ahead. introduce our guest for tonight. Ang ating Feb Ibig,
tema ngayong February. Of course, magpapatalo ba tayo? Siyempre, hahanap tayo ng mga couples na parehas po silang freelancers. So, I would like to introduce Mr. and Mrs. Mikael and Desiree Fermin. They have been married for 13 years and with 4 beautiful kids. They are full-time parents with full-time work from home job and running their small business on the side. The couple have more than 8 years in BPO experience and transitioned to working remotely 8 years ago. Mikael works as a customer support while Desiree is a data analyst, recruiter, team leader, social media manager, and data researcher and organizer. So let's hear out the lovely couple's love story and how they transitioned to full-time remote workers. So welcome po, Miss Desiree and Sir Michael ba? Michael, tama ba? Mikael or Mikael. Evening po. Good evening. Ay, good evening. Kumusta po sila? Ang ganda ng finale natin for the month of love. Couple talaga na freelance. Ang hirap nahirapan kasi tayo mag-invite ng couple na parehong freelancer kasi kadalasan yung lalaki ay introvert at ayaw. Actually, meron. Ayaw nung lalaki. Laging ganun. So, thank you, Mikael. Lifesaver ka. Oo. Wala naman. Siyempre si Desiree din, salamat pinaunlakan nyo kami. So uunahan ko na habang malakas pa ang energy ko, ikwento nyo naman ang love story nyo. Na? Paano kayo nagsimula sa pagiging together? It started po sa BPO company. Doon po kami nagkakilala. And then, since nagkakilala kami, hindi na kami naghiwalay. So yun, nagtuloy-tuloy na until maging jowa, girlfriend, boyfriend, and then nagkaroon kami ng family, nagpakasal. And then yun po. And then ever since BPO, talagang magkasama kami sa work. Kaya sanay kaming together. But now, since nasa freelancing world na kami, iba-iba na yung clients namin. Pero syempre, magkasama pa rin sa bahay. So talagang, yun, body-body lagi. Kwento mo sa kanila kung sana tayo. No? Sabay tayong lahat na magsabi ng sana all. Yes. Sana all. Kita, nagkaibigan at hindi na naghiwalay. Galing. Yes. May sinasabi si Mikael kanina. Ano yung ikwento mo sa kanila? Ano yun? May share ko lang sana kung paano niya ako niligawan. Sige ko! Sabi ko na pampainit tong episode na to eh. Dali, ikwento mo. Desiree. Hindi, yung share niya kasi parang napaka-short and short and sweet. Pero it was 13 years ago or more than 14 years ago nung I received an email all of a sudden from a colleague dun sa BPO industry na yun. And basically she just introduced herself and made sure na merong number dun sa email, and ako naman I took the opportunity to text her. Yun na. Ito na nagsimula ang aming friendship and relationship eventually. Bihira yun, Dehan. Bilib ako sa'yo. Desiree, sobra. Bakit mo siya in-email? Meron ka na bang balak ng mga panahon na yon? Actually, it's a work-related email lang naman. Work lang pala. Grabe ka. Nabibisyoso ka rin, Mikael. Siguro nga. It's meant to be talaga. Wala naman palang mali siya. Work-related naman pala. Pero tayo naman siya, Mikael, nung na-receive mo yung email, syempre tinignan mo yung picture. Anong na-feel mo? Syempre pinagtanong ko, sino ba ito siya? Tapos sabi ng boss ko, ayun yan. Alam mo. Pwede. And the rest is history. Tama. Yan. So, ano naman tayo? So, you've been together for 14 years and ilang years na kayong nag-online work? I guess it's more than 8 years or running 8 years na. Since 2000. Like to transition from, kasi medyo similar yung work process sa BPO tsaka sa online. Yun nga lang, magkaiba yung mga karamihan ng mga nangyayari sa buhay natin bilang, kasi BPO rin ako nanggaling eh. Alam ko si Rosh, galing ka rin BPO, Rosh, diba? So may mga differences. So what made you decide to settle down as talagang online workers na hindi na BPO? Actually, 2010, I have high school classmate, nag-introduce sa akin ng work from home. So nag-try ako that time, pero part-time lang kasi nag-work ako sa BPO, parang extra income, ganyan.
Pero hindi siya nag-continuous. And then, nung 2015, nanganak ako sa bunso namin. Talagang, since kasi working parents kami, mahirap para sa amin makakuha ng yaya. Sometimes, mother ko yung nag-help sa amin sa kids. And talagang on and off yung yaya namin. So, it's really struggle sa amin dalawa. Paano pagsasabayin yung kids and us. Yung work namin, I mean. Then, yun nga, 2015, pagkapanganak ko dun sa bunso namin, dun ako talagang nag-eager na maghanap ng trabaho at home. And si Habi is working at home, working sa office pa rin, sa corporate work pa rin. And then, luckily, nakahanap naman ako ng trabaho. Doon na nag-start. And then, nakita niya na parang mas okay yung ginagawa ko sa bahay, less pressure sa traffic and all. So, doon ko rin siya na-encourage na mag-start, maghanap ng trabaho. And so, una is, it's really hard. Talagang, mag-ititake ka ng risk to start nung journey mo sa work from home. And hindi madali talaga kasi parang yung stable job is nasa BPO and suddenly since kami yung breadwinner, kami yung head of the family, kami nagpo-provide sa family namin. Kailangan naming talagang sumugal. And luckily naman, yun, nakahanap kami ng client namin and continuously nagkaroon kami every now and then, hindi naman siya nawawalan. Thank you, Lord. Blessing. Talaga yung anak no? Para, alam mo yun, to take the leap. Yeah, ganun talaga. Ilan, gaano katagal bago sumunod naman si Mikael? Siguro a few months lang din nung nag-start siya from home. Dun yung sabi niya kanina, no, kakapanganak lang niya. And then I saw yung struggle talaga niya, especially for her na nasa bahay lang. Tapos ako nasa office while yung kids nandun sa kanya sa bahay. Yung travel time lang to commute, nako, aabutin ka ng siyam-siyam talaga. And not only that, medyo medyo hindi rin, doon yung mga uncertainties na okay lang kaya asawa ko doon, kaya niya yung mga anak namin, and yun na nga, that's what made me decide na talagang mag-resign na rin sa corporate and to pursue a freelancing career. Alam ba na nakaka-feel na talagang ilab sila sa isa't isa? Oo nga, yung kulay na suot pa lang nila. O, di ba, match na? Talagang nandun yung chemistry kahit walang pipili. Yes. Ay, sinasabi may chemistry. Sana all. Kinikilig ako dito. Teka lang, tatawagin ko ang asawa ko, papanoorin ko. Ay, teka naman yung asawa ko walang internet ngayon. Huwag galaw ganyanan. Ako din kailangan ipapanood tong episode na to para alam niya, 'di ba? Kasi ako nakaka-relate ako sa inyong dalawa kasi kami katulad nyo, sa bahay kami pareho nagwo-work. So, isa sa mga gusto kong maintindihan ng mga nanonood sa atin is how do you get by on a daily basis? Sino yung tagaluto, taga-prepare, taga-gising, or whatever? Paano yon ginagawa ng mag-asawa? So, kayong magkwento. Bahala kayo kung sino sasagot. Go! Yun nga po, since we started sa freelancing world, wala talaga kaming yaya or helper. Talagang kinarir namin yung pagiging full-time parents. And yun nga, sa household chores, depende kung sino available. Minsan siya, minsan ako. Tulong lang talaga, teamwork. And for the food, minsan we cook, minsan talaga, most of the time, we order na lang din. Kasi talagang sa dami ng workload namin, minsan nahihirapan din kami talagang mag-cook ng food or mag-prepare. Kasi yun nga, bibili pa sa market and all. Pero yun, sa kids, since online din kasi yung kids for now, started nung nag-pandemic tayo. So medyo naging madali sa amin unlike before na hinahatid sundo namin sila. Kasi yung I'm from Rizal kami, then yung kids kasi nag-school is in Marikina. So, talaga yung hatid sundo, medyo struggle din kami before. And medyo blessed kami that dumating yung pandemic, medyo nag-online class, and namamonitor namin sila ng mas maayos while we're working on the side. Salitan kami. Since maaga yung kids, gising siya yung nagigising, nagpe-prepare. Pag ako naman nagising, prepare ako for foods, ganyan, mga konting gawaing bahay, and mga ibang tasks. And yun, talagang teamwork lang. And nasanay kami dyan for how many years. Kaya talagang sa tingin ko nakaka-survive kami until now na medyo lumalaki na rin yung kids namin. Medyo mas nakakaintindi na sila, hindi katulad dati ang gugulo. And like, sabi namin meron kaming online interview, so kailangan sila, tahimik sila. Naman sila ngayon. Apat ba? Apat? Ano yung age ng apat? Yung panganay namin is 17,
sumunod is 12, 11, and then 7, the youngest. Magkakaedaran lang yung anak natin, 16 and 12 sa akin, pero dalawa lang, yun nga lang, dalawa lang, hindi ko na carry. Apat. In love nga sila, di ba? Kaya naging apat. Sa atin. Tsaka hindi halata sa face nila na meron silang 4 na kids. Kunyari lang. Na-curious lang ako kasi it's not really common to see guys na talagang nagtatagal sa online work kasi I don't know anong meron sa online work na hindi lahat ng male na nagtatagal. So kay Mikael muna yung tanong ko, what made you what made you commit to the online work lifestyle? Nakita ko na yung convenience first and foremost, yung convenience not having to commute, travel, yung makipagsabayan ka, especially itong recently yung pandemic, laking opportunity sa amin to balance yung sa aming work-life balance namin, na ma-manage namin well yung time namin sa work. It can be challenging din at times kasi medyo pwede kang pwede kang matuksoy ka nga nila dun sa mga pagiging tamad mo minsan or maging workaholic mo, provided na nag-work ka na sa bahay, maaaring tuloy-tuloy na, maaaring napapabayaan mo na rin yung personal life mo. Yun lang. Pero what made me really decide was the convenience talaga of working from home. Hindi ko na kailangang mag-prepare ng napakaaga to travel. Yun. Ayan. Meron akong gustong itanong sa kanilang dalawa. Parang nagdududa na first go. Kasi 'di ba, pag nasa office tayo, pag nasa corporate, bawal ang harassment doon. 'Di ba? Kaso syempre nasa bahay kayo. So, okay lang to harass each other at any time. Ang secret po namin dyan is we're working separate room. So, meron akong sariling room, meron din sariling room niya for his work. So, every now and then lang, kapag gusto namin makita yung isa't isa, pupunta kami sa kabi-kabilang room. Pero yon, nag-work kami separately para yung focus namin is focus lang talaga sa work. Oo. Ayan. O, di ba? Kasi excitement pa rin, no? Oo. Para pa rin silang nasa kanilang opisina. Para namimiss pa rin yung isa't isa. Oo, di ba? Okay. So, walang harassment at work. Simi, ano kinikilig yung mga tawa? Hindi mapigilan eh. Nanonood na yung asawa ko. Say hi. Asawa, tingnan mo, be inspired. Basahin ko lang muna yung mga, kasi medyo marami-rami tayong comments ngayon sa Facebook page. Daming viewers. Siyempre. Sabi ni Nish, good evening, beautiful host. Nish, namimiss ka na namin. Kailan mo kami babalikan sa co-hosting duties dito? Si Jefferson, nangungumusta siya sa iyo, Rosh. Ma'am Rosh, kung ramdam nyo. Salamat. Medyo pangit pa rin, pero kinikilig ako sa kanila, pinainit nila ang gabi ko. Pampababa ng lagnat. Yan. Yes. Sabi ni Joelito, ganda ni Ma'am and Sir, bagay na bagay. Oh, di ba? Yes, may fans. Ayan, light tooth dubidu, sana all. Karanina, haha, nako po, nabuko. Ikaw ang nanligaw, madam. Christine Joy, love it. Dennis, hi Dance. Hello, beautiful lovebirds. Sabi naman ni Jefferson, couple goals. Totoo, couple goals talaga. Pero, since syempre dumaan tayo sa pandemic, dumaan tayo sa mga challenges recently, pero kayong dalawa bilang mag-asawa na nag-work from home pareho, ano yung pinaka sa tingin yung malaking challenge na kinailangan nyo i-overcome? Para sa akin, yung taking the risk of yung uncertainties ba sa world ng freelancing. Kasi anytime you could lose a client. Kahit ngayon na talagang experienced online freelancer na ako, you could lose a client anytime. And it's not because alam mo yun, underperformer ako or I don't have the relevant skills. I have the relevant skills. Pero hindi kasi lahat ng freelance or hindi lang kasi lahat ng employers ay alam mo yun, nakakatagal. They have the capacity financially to stay dun sa online business nila. And it's really just up to you para mag-take ng risk dun sa client na yun. And most of the time nasa sa'yo din talaga yung pakiramdam kung ano ba to si client, kung
makakasurvive ba ako dito? And that's why you have to have parang plan B. Ika nga nila. Huwag mo lahat i-spend yung oras mo sa isang client. Maghanap ka pa rin ng ibang client and time management talaga. Yeah. In addition lang dyan, 2 years ago, nag-start yung pandemic yun. Na-experience ko yan. Iba-ibang client yung dumaan sa akin. So, masasabi kong wala talagang permanent or kahit naman saan sa buhay natin, walang permanent talaga. And most especially sa freelancing world. Yun, nakaranas ako ng iba't ibang client. Meron nagtagal, until now, nandyan pa rin. Merong for 3 months, 6 months, and yun. So sa akin, like yung sabi niya, plan B is always our in strategy para nag-start kami sa freelancing world. Sa akin kasi nag-start yun, na experience ko nung first client ko is parang tumagal ako naman sa kanya, pero all of a sudden, bigla niya akong terminate without any valid reason. So parang doon ako nagkaroon ng trauma na paano na yung family ko, paano na yung namin, income namin and all. So doon parang doon naisip ko na hindi pala dapat sa freelancing work, hindi dapat mag-stick ka lang. Kahit sobrang loyal mo sa isang company, kung anytime soon pwede silang ma-bankrupt or anytime soon pwede silang magsara or tumigil, paano na yung family mo? So hindi option sa akin bumalik sa BPO. Hindi option sa akin bumalik sa corporate world. So yun, ang ginawa ko from then, nag-start ako maghanap ng mga sidelines. Kaya kung mapapansin nyo, medyo marami akong mga iba't ibang roles ngayon. Kasi yun talaga yung yung nasa isip ko lagi na hindi pwede akong mawalan. Anytime na bumitaw yung isang client, meron pa rin akong backup. And even though si husband is nag-work din, syempre, iba pa rin yung talagang, dalawa kaming nagpapasok ng pera sa family kasi may mga priorities and mga kids kami nag-aaral. So yun, laging nasa isip ko pag merong isang nawala, dapat merong isang agad na susunod. May sasalo lagi sa akin. So yun yung laging plan B namin. And both of us is doing that right now. Sa mga employers namin, okay naman sa kanila na meron kaming mga side hustles or sidelines as long as hindi namin napapabayaan yung task namin every day. And good thing naman is yun din yung na maintain namin during our freelancing career na talagang yung integrity and yung work ethics is lagi nandoon. Ayan, actually ganun naman talaga. Hindi talaga tayo pwedeng magsettle sa isang kliyente lang kasi nga ang normaling employer natin yung hindi pa ganun ka lakihan yung mga income na minsan yung iba nagsisimula pa lang din or kaka-start pa lang na baga hindi pa ganun ka-stable. And sometimes sila mismo kahit gaano tayo kagaling, sila mismo din nila tayo kayang pasahurin, 'di ba? So may mga ganun talagang scenario, naranasan din namin 'yan. Pero it's a good thing that the system is working for you. Kung nagkaroon kayo ng sarili niyong sistema, alam niyo yung backup, tapos dalawa pa kayo. So, maganda yung nangyari, di ba? Nagfo-flourish kayo inside the industry while at home. Di ba kayo nakaranas ng na nagtatanong yung mga kapitbahay, hindi naman lumalabas tong mga to. Bakit grocery ng grocery? Maraming beses na po. Yung pinagdududahan ko anong pinagkakakitaan yun. Baka illegal na to. For pandemic, di ba, pandemic lang naman talaga nag-boom ang work from home na mas nakilala ng... di nila alam. Di ba? Prior to that, 2015, yung mga kapitbahay namin, ang akala nilang trabaho namin, mga cyber something na, yung mga ganon. Yeah. Legal. Alam ko yan. Hirap i-explain sa kanila kung ano ba yung ginagawa. As mag-asawa pa kayo. Yes, and nakikita nila na hindi kami lumalabas ng bahay pero at least nakikita nila we have income, nakakapag-grocery kami and all, nababayaran namin yung bahay namin. So nagtataka sila, kaya kumukuha ng pera tong mga to, parang ganun. So sa akin, dead pa lang, as long as wala naman akong ginagawang masama sa kanila or hindi naman kami humingi sa kanila ng namin, ng kinakain namin or so sa akin, dead ma lang. Kasi dinatry ko namang explain kasi hindi nila maintindihan. Hindi nila gets. Yes. Pwede nga, nag-boom yung work from home sa atin since nag-pandemic, maraming trabaho sa bahay. Doon nila na-realize, ganito pala yung trabaho na ginagawa sa bahay. Medyo naging open-minded na yung mga tao pagdating sa work. Blessing in disguise din talaga yan. Very good, very good. Mayan, ikaw si Mayan, kanina pa hindi nagtatanong. Ayan, may nireserve akong tanong. Pero about sa kanilang dalawa, parang yung kung alam niyo yung love language ng isa't isa, kunwari yung isa ang mafe-feel ba niya na love mo siya through gifts or service or touch, mga ganun. May ganun ang alam ko may ganun. So, ano yung parang ninyo sa isa't isa? So, yun.
Ako usually si Mrs. Hug ang laging hinahanap from me. Kapag stress, very very common yan sa amin, lalo na kasi meron din mga akala nyo pag freelancing okay na, masaya na, hindi eh. Meron din talagang mga times na stressful yung araw mo, and a hug from your wife or from your spouse can do so much talaga to change yung mood mo para ma-energize ka. Yun yung usually go-to namin. Yeah. And aside from hug, pag alam niyang stress or start na ako ng work, tinitimpla lagi niya ako ng coffee. Yun yung trademark niya. So every time na mag-uumpisa ako ng work, siya, baliktad nga eh. Kasi nag-work ako as a barista, that's my first job. Ako talaga yung expertise sa pagtitimpla ng kape. Pero since kasi medyo ano yung taste niya sa kape, so hindi ko minsan mahuli ko ano yung gusto niya. Pero although minsan gusto naman niya, hindi tinitimpla ko. Pero yun nga, baliktad kami. Siya yung lagi nagsuserve sa akin ng coffee every time na mag-start ako ng work. Or sometimes in the middle, kapag medyo alam niyang na-stress ako or naantok ako, yun, bibigyan niya ako ng coffee. Aside from hug, yun. So malamang siya, ang love language niya is service. Diba? Touchy naman siya. Touchy din, touchy din. Kasama yun, di nawawala yun. Zay, ikaw, Zay, na-curious ka ba? Actually, kinikilig ako kasi natutuwa ako sa kwento. Tsaka talagang parang nagja-jive talaga yung utak nila, no, na talagang you really understand each other now. Pero lang din, since your eldest is medyo na siya 17. Like konting maturity na. So do you also, have you tried outsourcing some of your work sa mga anak nyo? That's a very good question. Para family business na siya. To be honest, naging assistant ko na rin yung yung daughter ko before. Yung talagang ng time na yun, parang 3 work ko or 4 na sabay-sabay. And kailangan kong at least mag-nap for at least 2 to 3 hours, ganun, mga ganun. So parang assistant ko siya. Nasa tabi ko lang naman siya. Siya lang yung nag-click, nagaganyan, nag-message dun sa mga customer dun sa sa work na yun. So nakatulong ko na din talaga siya. And natutuwa ako is madali silang turuan ng mga bata ngayon pagdating sa technology. Nakikita rin kasi nila kung paano kami mag-work everyday. So nakaka-relate sila sa mga ginagawa namin. Nice. Paano ang quality time pag 2 to 3 hours na yung tulog? That's before. Pero ngayon, to be honest, masaya kami sa employer. Kasi yung employer, lalo na yung sa akin, mas pinapriority nila yung family time, yung work-life balance. So, our off is weekends. So, spend namin weekends namin with the family, with the kids. And then, yun. Sometimes with friends, lumalabas kami. So, hindi naman siya ganun ka-hectic unlike before. So, very blessed kami sa employer namin ngayon dahil dun sa work balance na namin. Yan, ang galing. May mga pa ba kayo? Kasi parang parang you really have everything well managed na and well organized na sa buhay niyo. So ano pa yung gusto pa ninyong maabot bilang mag-asawa? Like what's your long-term goal as a freelancer? O, diba? Interview na. Couple freelancer goal. Yung personally kasi ako sa tingin ko hindi naman to siguro yung magiging parang end goal mo. I mean, siguro for the time being, pero even for you to stay in the business or in this industry for that long, for you to survive is first of all kailangan mo i-educate pa yung sarili mo. Don't stop to learn, to take training, certifications, kasi ang daming competitors, even yung mga bagong mga freelancers ngayon, na ilang years pa lang nasa industry, marami ka talagang competitors. And luckily na lang siguro for me, kasi yung edge ko, may experience na ako, matagal na rin ako sa industry ito. Medyo may laban-laban tayo, ika nga nila. Pero yun nga, as our long-term goal, para lang sa amin, tinitake lang naman yung opportunity na nag-earn kami conveniently while we're working at home, and at the same time nakakapag-provide kami sa mga kids namin and sa mga pangangailangan namin. And savings, most importantly, you have to save talaga. As long as kaya pa ng katawan mo, nakakapag-earn ka ng maayos naman, save up talaga para sa inyo, kasi hindi mo rin alam kung pwedeng anong mangyari sa iyo
sa health mo. Always make sure na may time ka mag-exercise kasi especially sa bahay ka lang, puro upo ka lang talaga, wala kang wala kang ibang physical activity kundi sa loob lang din ng bahay. So make time to exercise din. Social life as well. Social life. Importante sa mental health natin yun. Totoo. Hindi talaga pwedeng nasa bahay ka lang tapos doon ka lang din. Kailangan mo lumabas para makakita ng ibang mundo, 'di ba, ng ibang tao. Pero were you always like that, yung well-adjusted na kayo? Hindi ba kayo umabot dun sa time na yung nung nagsisimula pa lang kayo that you're having a hard time, parang dati may kausap akong friends, dati nakakapag-ayos ako, nakakapagdamit ako, yung ganon, or kayo nakaka-gimmick, lalo na pag sa call center, di ba, may mga bonuses yan and may budget to go out. So, yung every paano Friday nasa gala. Di ba? Oo, how did you transition? Siguro sa amin, kasi nga maaga rin kaming nag-asawa, maaga rin ako nagkaanak. So, sa akin kasi parang na-experience ko na before yun eh. So, parang sa akin, maaga akong nag-mature dun sa ganung experience. And since nga naging mag-asawa kami, naging body na lang namin talaga kasi nasanay kami yung isa't isa eh. Marami kaming friends, but hindi kami talaga yung mahilig yung pumunta sa ganito. Minsan siguro, invitation, pupunta kami, pero hindi talaga yung madalas. And then, dumating din naman sa point na medyo nababurn out din kami nung nasa bahay lang. Dumating sa point na nasa bahay lang kami, mas gusto lang namin tulog, pag off, ganyan, hindi kami lalabas, hindi kami makipag-mingle sa mga friends. Pero, starting since last year din, inumpisahan ulit namin social life, punta sa mga friends, lumabas, ganyan. And then, na-enjoy naman namin. So, parang lang din. Depende rin talaga sa mood mo, yung time being. Pag sobrang exhausted ka na, gusto mo rin naman halubilo yung ibang tao, parang ganun. Pero, yun nga, like I said, talagang sanay kami ng kami lang dalawa. Kami lang dalawa yung magchichismisan, magchichikahan, yung mag-aasara, magpipikunan, mga ganun ba. So, hindi naman naging malaking struggle sa amin since we started to work from home. And hindi din talaga kami palalabas ng bahay, even though mga kapitbahay namin, minsan lang namin nakakausap. So, hindi talaga kami ganun Balik tayo dun sa part na yung nag-aayos. Kasi sa call center tuwing papasok, ako usually dati, dahil panggabi yung pasok ko, bago ako matulog, nag-half bath na ako para kinabukasan, na lang follow up. Sabi ko na asawa ko, 2 gives yung ligo. And ngayon, na nandito na lang ako sa bahay, hindi na ako halos naliligo unless necessary. Dahil wala naman yung asawa ko, wala naman yung kaamoy sa akin. Pero kayong dalawa ba? Is there like, especially kay Desiree, may pressure ba sa'yo na to maintain yung beauty standards pa rin kahit nasa bahay na? Kasi, siyempre, nandyan din yung asawa mo, kasama mo parati. Maamoy at maamoy ka niyan eh. Sa akin, regular naman ang pagligo ko pa rin. Every day. Pero yung to be honest, hindi ako ma-makeup na tao. Ganito lang, minsan lang, pag mga ganitong may mga event or what, kahit nasa BPO ako, hindi ako masyadong palaayos eh. Kung ano yung bigo ko, suklayin na yun. So, pag sa bahay, kung ano yung pagising mo, toothbrush lang, yun na yun. Unless may meeting, magsusot ka na medyo maayos, kasi minsan on-cam, ng mga clients is mga foreigners. So, kailangan mo medyo presentable and hindi naman mukhang bagong gising na, yung gulo-gulo yung buhok. So, the usual lang. Kung ano yung nasa bahay kami, and tipid kami sa damit kasi nga hindi kami nagsusuot, nagde-dress up. And yun. Siya naman, ikaw. Ako, ganun din. Kung pag malamig, syempre, pag naka-aircon, maligo. Life hack pa yan. Life hack, di ba? Oo, tipid. Sa damit, hirap maglaba. Wala tayong time maglaba. Marami tayong clients. Pero mabango pa rin naman. Hindi naman mabango. Pag namaamoy na ng konti, saka na lang maliligo, di ba, Mikael? Nakakaloka. Pero, were there times na, kunyari, yung isa sa inyo, sobrang stress na sa work, kinailangan bang mag-vent out sa partner? Kung sino man sa inyo? Nangyayari ba yan? Madalas. Madalas talaga. Sobrang dalas. Kasi wala ka naman ibang din pag sasabihan ng problema mo. Hindi mo pwedeng sa colleague mo kasi otherwise, baka i-check sa boss mo. Oo, diba? So kami na lang, alam mo ba ganito yung, ma-absent na naman nung nakaraan. Tapos sa akin na naman naibigay lahat ng trabaho.
naibigay lahat ng trabaho sa akin. Naku, yan na naman yan. Ganun lang kami, chismisan sa isa't isa. Kasi alam namin, pag nagchismisan kami sa isa't isa, hindi na makakalabas yun. So, sa amin lang talaga. Oo, ganun talaga. Kami rin. Kami naman nila, Jehan. At least meron kami extension. Minsan mga friends, ganyan, yung mga trusted friends namin, nagchichismisan namin ng mga mga buhay-buhay namin sa trabaho. Pero, yun. At saka minsan kasi hindi rin naman sila makarelate kung ano yung klase ng work natin. So, ang hirap magkwento. Diba? Pero how are you on training together, upskilling? Sabay din ba kayo? Or, ay, tinake mo na yan, ikaw na lang para, kukunin ko na lang yung kopya mo para libre. Mga ganon. May mga ganon ka-experience. Iba kasi kami ng roles and responsibilities. So, hindi parang, siguro nangyari once or twice yung ganon. Pero, magkasama kami sa trabaho. Pero, ever since na nag-freelance kami, since iba yung porte ko, iba rin naman yung porte niya. So, yung certifications and training na inaano niya, sa kanya lang yun. Ako lang, I'm just amazed na nakita yung wife ko na talagang, na nagpo-pursue sa career namin. And I think the same goes for me. Pag nakikita niya ako talagang pukpuk at nag-aaral. Pero yun, to answer your question, sa tingin ko, hindi pa nangyari yun. Ganun. Yeah. Actually, nang hear ni Desiree. Actually, nanggaling kasi kami, yung party namin sa BPO is Customer Service Technical Support. So, nung nag-start kami ng freelancing, yun din yung unang jobs na hinanap namin kasi doon kami skilled eh. Pero eventually, since na-try namin nga yung like yung sabi nga niya kanina, ang daming competition sa freelancing work, kailangan mong mag-upskill, kailangan mong matutunan yung mga bagay na alam mong hindi mo alam. Like me nga, Porte ko is customer service, pero ngayon nasa data analyst ako, nag-recruiter din ako, natry ko din mag-recruiter, seasonal recruiter, and then iba-ibang task na yung hina-handle ko ngayon. And natutuwa ako kasi nag-expand yung knowledge ko, not only for customer support, but yung iba-ibang skills na yung natututunan ko. And yung demand kasi ni client din ngayon, nowadays, yung mga business nila, iba-iba rin kasi yung kailangan nila. So, kailangan maging agresibo ka to learn new things. And aralin mo siya in your own. Like, available naman sa technology natin yan, like online, YouTube, mga ganyan, mga free courses. Paano mo matutunan yung mga task. And then, from there, kung ma-hire ka man, may trainings na pinoprovide or tinuturuan ni clients or like modules na binibigay, aralin mo sa sarili mo and tulungan mo yung sarili mo, matutunan din yung task na ibibigay sa'yo para mag-excel ka talaga. Galing. Pero naranasan niyo na ba ever to work under the same client or for the same client or like nag-work ka for one client ngayon tapos naghahanap ng additional tao si client na swak sa partner mo, nagre-refer kayo ng clients sa isa't isa? Yung current job ko ngayon, sa kanya galing, dating company niya yon. Pero in-offer sa akin ibang task sa ibang department. And mas gusto ko yun kasi nga mahirap din magkasama kami dahil mamaya pareho kami ng job or pareho kami ng task, magkaagaw kami. Competition, parang kompetensya kami sa isa't isa. So, nilagay ako sa ibang department and mas gusto ko rin kasi bago nga sa akin. And then yun yung main job ko ngayon until now nandun pa rin ako. And ako naman currently dun sa client ko, we're looking for every now and then we're looking for an additional head kasi agent, and I've been pushing yung boss ko na i-hire siya. Oo, kasi napakabait ng client and generous din. So alam mo yun, merong mga i-build up namin yung isa kapag may mga hirings. Siyempre. Dapat ganun talaga, di ba? Kami rin naman na magbe-benefit nun in a long run. Oo, tama. Kayo rin na magbe-benefit noon. Pero, were there times na may nag-struggle sa inyong isa or sabay ba kayong nag-struggle? And then, how did you cope? Like, parang losing a client, gano'n. Losing a client, and then yung in-between clients, di ba? Nagsabay ba kayong wala? Anong nangyari? There was a time for me na talagang napaka high-paying job siya. There was a time na talagang stress ako kasi sobrang complex ng issue. Yan. Kumbaga mararamdaman mo talaga nandun pa rin yung micromanagement from my employers, and although nagtagal ako doon mga 3 years din ako, hindi ko nagustuhan yung eventually, nasa tingin ko hindi na maganda sa health ko yung pakiramdam. Talagang stress na nadudulot sa akin. And there was a time na talagang siya lang ang nagpro-provide sa family namin. And that happens. It happens a lot sa lahat ng
couple na may ganitong setup. And doon nga namin na invest yung pera namin doon sa business namin. Doon kami parang, sige, since wala akong trabaho, sige, dito muna ako sa business magpo-focus. Pero even the business, no, hindi rin talaga minsan palaging okay for me and for us. And that's what made me decide to go back ulit. Kasi parang there was nagpahinga ako. There were a few months for me na wala ka talagang trabaho. Focus ako doon sa business. Since hindi rin masyado yung business, naghanap ulit ako ng client. Ito nga, yun yung company niya ngayon na eventually siya na yung nagtatrabaho. So ayun, ganun lang talaga. May backup ka lang talaga dapat. Pero hindi naman dumating sa point na talagang nawalan. Kasi like I mentioned earlier, ako talaga yung mahilig talagang humanap ng backup lagi. So mawalan man siya, even though talagang worried kami, pero kahit papaano, hindi pa rin zero. No, hindi pa rin Kasi meron pa rin talagang backup na trabaho. And hindi talaga ako nawawalan. Mahilig ako kasi, to be honest, nung start ako ng 2015, nag-create ako ng work from home group. And until now, ano pa rin siya, active pa rin siya. And pag may nagpo-post ng mga jobs, ako syempre, ako yung founder, ako yung admin, ako yung unang nakakabasa. So, ako unang nag-a-apply. Yun yung life hack ko dun. So, dun ko na karamihang client ko. So, bago ko siya broadcast sa lahat, nakapag-apply na ako para ako yung priority. And then yun, dun ko siya nakukuha. Early bird catches the worm. Yeah. Yes. So yun, dun talaga hindi ako nawawalan ng client. And then tinatry ko din yung mga Upwork, ganyan, online jobs, dun ako mga nakakuha. Talagang masipag ako sa ganyan. Pag naboboard ako, talagang nag-a-apply ako kahit sabihin mo may kliyente. So hindi ako nawawalan. Ayan, nasagot mo na actually yung itatanong ko sana kasi meron tayong question from Jefferson na kung natutunan mo na po yung mga skills bilang isang freelancer, saan ka po ba mag-a-apply as freelancer? So ayun Jefferson, Upwork, onlinejobs.ph, pwede rin sa LinkedIn, gawa ka ng mga profiles doon. Pero may isa pang tanong dito si Laila watching from Carmen Agusa del Norte. Question po, na-mention nyo po kanina na galing po kayo sa BPO. How was your transition when you started freelancing? Kumuha po ba kayo ng mga trainings? Any tips? So, before you started working as a freelancer, nag-training ba muna kayo? Yun nga, yung na-mention ko before, since customer support yung skill namin, doon kami nag-start maghanap ng trabaho sa customer support, kung inline yung learnings namin, yung skill namin. And then, training provided naman siya, since i-train sa'yo yung pag-access ng tools and all, pero yung skill mo as a customer service, paano mo sasagutin si customer, is yun nga, experience na kasi namin yun. And then, doon hindi naman kami ganun nahirapan, though yung environment lang medyo parang nanibago kami kasi di ba sanay tayo makipag-usap directly sa boss natin, sa mga teammates natin. Ngayon, puro online, virtual lang. So, yung mga friends mo, virtual mo lang nakakausap, mga ganun. Ilang yung pinaka-adjustment and challenges namin. Pero hindi naman kami nahirapan yung nag-start kami since customer support kami nag-umpisa. Yun. So, I think the main tip there is maghanap ka ng transitionan mong trabaho na pasok doon sa kung ano yung nakasanayan mong trabaho before ka nag-freelancing. Yung, pero ano lang, kasi pag social media manager, yung data researcher, organizer, yung mga additional skills mo on top of the customer service skills, talagang inaral mo na yon. Unang-una, lakas lang talaga ng loob. So, I don't have the, idea, what you call this, experience talaga, na talagang masasabi kong pro ako dun sa skills na yun, or dun sa task na yun. Pero, once na in-apply ako kasi yung trabaho, aaralin ko muna siya in a few days, in a few hours, manonood ako ng mga video and all, para at least magkaroon ako ng idea. And during the interview, pag tinanong ka ni client is, what's your experience? Anong alam mo sa ganitong tools? At least may masabi ka. And syempre, you need to be confident, mag-backup mo ng kahit konting skills, at least, kahit sabihin mong zero knowledge ka. Pero, yun nga, luckily lang din, siguro sobrang, eager kong makuha yung trabaho, na ano ka naman si client, na, yun nga, deserving akong turuan, kahit minsan zero learner ako, deserving akong turuan, deserving akong matrain dun sa ganong task na yun. And, napapakita ko naman during, employment na, binibigay ko naman talaga yung best ko and nakakatagal naman sa kanila. So, yun lang din.
Ayan na, may nagme-message kasi yung client. Sumasagot na ako. Ayan na, isa pa yan. Yung natuto kayo mag-multitasking. Ito si Desiree, sumasagot ako. Pasensya naman na. Paano kayo sa multitasking? Kasi ginawa ko na. Ito tuloy ko nang tanungin. Paano kayo sa multitasking? Nasanay na lang ba kayo o on-off kayo? On-off, para kang switch. Nag-on ka muna bago ka nag-off. Or nagsasabay kayong gumawa ng mga bagay-bagay? For the work po ba? For work. Before kasi yung work ko, nagsabay-sabay siya pero more on non-voice naman siya. So, hindi kami on-cam, hindi rin kami voice. So, nasubukan kong magkaroon ng 2 laptop sa harapan ko, sabay. Chat ako sa isa, email ako sa isa. As in, parang bumilis yung kamay ko sa pagta-type. So, doon ko na-manage yung talagang multitasking. Talagang focus lang doon sa kasi mamaya malipat mo yung sagot mo doon sa isang customer sa kabilang. Yun na nga. Nangyari sa akin yun once. And medyo hindi naman siya nahalata ng boss ko, pero inamin ko na nagkamali ako. Sabi ko lang inaanto ko. Pero kasi more on naman lahat na nagiging client ko or nagiging boss ko is alam nilang meron akong trabaho na iba. So naiintindihan nila. And I made sure naman na hindi ko napapabayaan yung ganong setup. Pero ngayon kasi hindi, yung mga task ko na iba, hindi naman siya sabay-sabay. So parang 4 hours dito sa una, susunod 2 hours, medyo flexible yung iba. Kaya mas na-manage ko siya ng maayos na hindi ako nai-stress talaga. And sometimes kapag hindi ko kayang or tinatamad ako, totoo yung minsan may time na tatamarin ka talaga, the next day mo na siya gagawin. And make sure na tatapusin mo yung task the next day para hindi ka natatabunan or na dun sa mga dapat mong gawin. And okay kay client naman yung ganun. Ikaw, paano ba yung diskarte mo? Ako, yung 2 clients ko ngayon, yung sa full-time, from 12 midnight to sabi natin 10 a.m. And then siguro I rest for an hour or so. Prepare ng food ng kids sa baba. Iba as early as 7 a.m. gigisingin ko na yung kids kasi meron silang pasok sa work and prepare them food o sa school. No, pati ako na Tapos lang din focus. Kailangan focus ka talaga kasi pag sobrang dami mo nang ginagawa, tapos diyan pa yung 4 mong anak. Maingay, magulo sa bahay. Daddy, gugutom na ako, Daddy. Tapos kasi habang work ako, minsan may online school din yung mga bata. So hindi mo pipigilan, kakatok sa kwarto mo yung bata, may kailangan. So all of a sudden, you have to drop everything that you're doing and at that moment. Tapos, syempre, pupunta ka doon sa room ng bata. Tapos pagbalik mo, ano nga ba yung ginagawa mo dito? Ayun, wala ka na sa focus. Kailangan, focus ka talaga. Try lang siguro yung mind namin na ganun. Pag may distraction, pagbalik is work ulit. So, ganun lang. Ganun naman talaga. At least, nag-work pa rin siya. 'Di ba? And both of you seems to be thriving. Wala bang mga gumagayang, mga kapitbahay, kamag-anak nagtatanong, paano kayong nagtatrabaho sa bahay? Oo. Marami na. Actually, may sister din ako na nag-work at home. Siguro, sa akin din yan nakuha yung ganung diskarte. Pero, may mga friends din naman kami na na-encourage namin to work at home. And meron din naman din talaga. Kapitbahay before, meron akong project na nabigay sa kanila. Pero mga seasonal accounts lang, parang saglitan lang. Subukan din nila. And yun. Pero yung talagang so far dito sa amin, sa area namin, parang kami pa lang. Aside from dun sa iba na nag-work from home because of pandemic. Oo. Yung iba naman kasi talagang corporate, tas dinala lang sa bahay yung trabaho Parang yung mga call center before na ipinauwi yung mga PC. Diba? Technically, corporate pa rin sila. Wala na. Sa office. Kaya marami na naghahanap talaga ngayon ng trabaho. Diba? Mayan, ano ba? Nanahimik no? Ikaw na magtanong. Ayan. At nabanggit kanina yung nagkaroon sila ng business. So, ano po yung naging business nyo on the side? Nag-start kami mag-milk tea shop, small milk tea shop dito sa San Mateo, Rizal. Wow. Currently running pa din naman siya, pero binibigyan na namin yung full responsibility sa mother ko kasi talagang hindi ko na kaya. Before, nung sabi nga niya nung nawalan siya ng work, kami yung hands-on talaga doon. As in, nagbarista kami, nag-delivery siya. Kami lahat, as in kami lahat. And then, mga orders, mga stocks, ganyan. Ako lahat talaga. So, parang
nung time na yon nag-work pa ako at the same time. Talagang medyo sobrang na-stress ako ng ganong setup. Though hindi ko siya talaga forte ang pagbi-business, pero sinubukan namin. And okay naman siya, pero talagang like sabi niya kanina, hindi talaga siya sustainable para sa needs namin, especially sa kids, sa school ng kids. Talagang kailangan pa rin magtrabaho ka. Hindi mo pwedeng i-asa lahat sa business kasi may mga bills ka ring babayaran and all. So yun ang aming small business. Yan. Thank you for the answer. Next question. Ang formal, no? Nabanggit niya na meron siyang FB group and member ako doon. Tapos ngayon, nasa 100K plus yung members. Ayan. So, Ay, how ang did you saya. manage yung, yung group na ganun kalaki? Yung, Hindi ako more on pala post. More on lang ako, taga-accept ng mga job posts. Kasi meron kaming rules dun sa group na ang i-accept ko lang na job post is for work from home setup lang. Dati non-voice lang talaga. Pero since kasi nag-expand na tayo dito ngayon, marami ng mga job hiring. So, in-accept ko na rin yung mga voice and other tasks. Basta work from home. Pag hindi siya work from home or minsan kasi may mga nagla-live selling, nagbebenta ng ganito, auto-decline sa akin yun. And then yung mga members din na nag-enter every day, yon lang yung pinaka-responsibility ko. Pero hindi ako kasi more on pala post, like yung mga active na groups na meron pa silang mga trainings and all. Hindi ko pa natatry. Actually, yun yung isa sa mga goal ko, yung mga gusto ko talaga. Pero hinahanapan ko pa kasi ng oras para at least makatulong din ako dun sa mga members dun kung paano sila mag-start sa work from home setup. Marami sa akin, nagre-request na mag-create ako ng videos, mag-create ako ng mga tutorials and all. Hindi ko pa talaga nahahanapan ng oras sa ngayon, pero I'm trying my best na mag-create ng ideas and content for that. Siguro soon. Ayun. Naku, malapit na tayong mag-alas 8, nalibang Ang bilis. tayo. Di ba? Ang bilis lang ng oras. So siguro, last question na lang, kung meron din kayong kilalang mag-asawa that wanted to start, ano yung mga maipapayo nyo sa kanila? So siguro tig-isa, Desiree para sa mga babae, sa mga nanay, at ikaw naman, Michael, para sa mga husbands, of course, na gustong mag-work from home. Sige, go! Siguro ako muna, no? Usually kasi sa amin mga lalaki, ako sa tingin ko lang to usually kasi sa amin mga lalaki more on doon kami sa work na related sa technical related positions. Siguro in the beginning hindi magiging madali para sa iyo, depende sa experience mo kasi ako yung experience ko lang talaga BPO and I had to work hard talaga taking up certifications. Kailangan hanapin mo muna yung passion mo. Andito ba yung passion ko? Like in my case, I'm very passionate about helping customers. Andito ba yung passion ko? So kung nandun yung passion mo, huwag mong i-pressure yung sarili mo. Kung nag-i-start ka pa lang na, oy, ganito si ganito, ang daming certifications, naiingit ako sa kanya, ganito, ganyan. But instead, gawin mo sigurong motivation yon, goal na, alam mo yon, slowly, darating ka din doon. So, yun nga, be motivated and stay organized. Kasi in the beginning, matetempt ka na, higa muna ako. Siguro, upo muna ako, manood muna ako ng TV, mag-YouTube muna ako, or in my case, computer games, no? Habang nag-work. Pero, be organized, kailangan nandun yung, nandun pa rin yung, ano ba yung word doon? Yung nandun pa rin yung kumbaga yung trust ni employer sa'yo is nandun pa rin na talagang genuinely integrity nagtatrabaho ka. Ayun, for me. Sa akin naman, lagi kong sinasabi to sa mga friends namin na humihingi ng help sa amin kung paano mo mag-start ng career sa online jobs. Sa akin, lagi ko sinasabi, huwag silang matakot, sumubok, mag-take ng risk. Katulad ng ginawa ko as a mother. Ever since kasi talagang sanay ako may trabaho, never akong tumigil sa pagtatrabaho. Pero since kasi may mga bata rin, may mga kids ako na kailangang alagaan. So, nag-take ako ng risk na makipagsapala rin sa online works. Kahit walang kasiguraduhan yung trabaho. So, yun, huwag kang matakot sumubok. At the same time, luckily lang siguro dahil meron kami experience. Pero sa mga walang experience, magkaroon ka lang ng motivation and sipag talaga na aralin yung mga bagay. Kasi lahat naman maaaral sa ngayon, hindi katulad dati, di ba? Kailangan mo pang mag-enroll sa mga gantong school. Pero ngayon kasi provided na sa ano natin sa online, sa mga YouTube and all, sa mga
free courses na pwede mong aralin. And then also, meron mga community or groups na pwedeng salihan sa Facebook na nagbibigay din naman ng mga tips. And yun nga, kung may mga friends ka na pwede mong pagtanungan, yun, parang ano mo lang, i-maximize mo lang yung resources na pwede mong magamit sa paligid mo. Wag matakot na sumubok. And yun nga, kung meron kang goal, lagi mong yun, nasa isip mo yun. Kasi ako sa akin nag-work yung law of attraction. Pag may goal ako sa isang bagay, lagi kong iniisip yan. Lagi ko siyang nasa isip ko na kailangan ko siyang makuha no matter what, in maayos na paraan. Siyempre, malinis na paraan sa pagtatrabaho, sa sipag. So, kunyari, ang goal mo is makakuha ka ng bahay, makakuha ka ng sasakyan. Mga material lang natin masasabi. Pero, alam mo yun, kailangan mo siyang pagtrabahuhan ng maigi. Kailangan mo siyang pagsikapan. Pero at the same time, hindi dapat nakakompromise yung health mo, yung mental mo, and yung family mo, and yung time mo para sa sarili mo. So yun, maximize mo yung resources mo sa paligid mo. Huwag kang matakot na pagsabayan ng trabaho at pagiging nanay. Kasi fulfilling talaga yun eh. Although hindi ako perfecto sa mga tasks or sa pagiging ina, pero alam ko sa sarili ko na ginagawa ko yung best ko para magampanan siya at the same time. So, yun, kailangan malakas lang lagi yung loob mo. Sa ganong way, matutulungan mo yung family mo, lalo na yung asawa mo, sa income na ipapasok sa bahay nyo. And makikita ko kasi yung bunga ng pinagtatrabahuhan mo in the long run kapag naging consistent ka lang. Ayun, tsaka wag mahiyang magtanong. Katulad yung mga friends namin, lagi silang nagtatanong sa amin, naghihingi ng mga what I call this? Advice. Yung mga, paano ba yung ganda, paano ba yung ganyan. And we're willing to help kahit kanino, kahit sino pa yan. Willing talaga kami mag-help. Important din na mag-build ka na network. Mag-build ka ng relationship. Nandun yung network mo. Yung nga, meron ka dapat sources of information. Maraming Facebook posts and like you guys, no? Kayo, and I admire what you do for our aspiring freelancers. Kaya, yun. Yun lang. Medyo emotional ako. Ewan ko ba? Alam mo, parang na-inspire na ako. Sige, right after this, magla-login agad ako sa trabaho. Iniisip ko na sana ako 11 o'clock magla-login. Pero sige na, magla-login na ako. Anyway, we're almost running out of time. May one last question lang ako na gusto itanong. Since couple kayo and you're both into the same, kumbaga, career in the same industry, eto naman, babalik na rin ko yung format ng tanong ni Rosh. Ano yung magiging advice niyo for aspiring freelancers na mag-asawa sa kung paano alagaan ng isa't isa? So, si Mikael, what's your advice to the wives para mas ma-encourage pa nila yung husband nila? And ikaw rin naman, Desiree, what's your advice to husbands para mas they can better take care of their wives while working from home? For me, pag sabi mo kasi nagtatrabaho ka sa bahay, kumbaga, andun na yung, kumbaga parang given na lagi kayong magkasama, nandyan yung, dyan naman lagi si Mrs. Ganyan, di ba? Para sa akin, ang advice ko sa mga husbands ba? Sa mga lalaki ba? Mga wives. Sa mga wives. Ano kayo nalagaan siguro? Yung mga gusto mo pang paraan ng pag-aalaga ni Desiree sa'yo. So what wives do for their husbands? Pag nagugutom ako, andyan lagi yung asawa ko to prepare food. Hindi man siya makapag-prepare ng food kasi talagang busy. She makes sure na may pagkain ako pagising ko, nandyan na yan. Either ordered food or andyan na yan. Although hindi niya ako napapagtimpla ng kape, like what she mentioned, kasi mas masarap daw ako magtimpla ng kape. Pero andyan yung laging lambing ng asawa mo talaga. Yung lambing ng asawa mo, enough na yon for me to go on with my day, kung ano man yung araw ko. Support lang lagi. Support ba? Sa akin naman, yun nga, kasi parang sa amin kasi nag-instill yung namin na support each other kung ano man yung gusto namin tahaking career or ano man yung task or yung job na gusto namin pasukin. So, laging, minsan kasi dumadating sa time na panghihinaan kami ng loob, lalo na siya. Madali siyang panghinaan ng loob sa mga bagay na feeling niya hindi niya kaya, feeling niya
ay hindi ko forte, hindi ko pinag-aralan or wala akong knowledge or wala akong skills dyan. Ako kasi mapukpuk akong tao. Hindi, kaya mo yan. Hanggang minsan na lang parang iiyak na lang siya na hindi ko na talaga kaya. Okay, titigil na ako, hindi na kita kukulitin. Pero yun nga, mahilig akong mag-motivate sa kanya na hindi, kaya mo yan. Yung iba nga na kaya, bakit ka hindi? Parang gano'n. So, lagi akong support sa kanya. Pero pag alam ko namang hindi talaga niya kaya, hindi ko siya pipilitin. Pero nagbibigay lang ako ng parang lakas ng loob sa kanya na kasi nakikita ko yung potential nakikita ko sa kanya yung potential, so nagtitiwala ako na kaya naman niya. So ganun lang. Then yun nga, kahit sabi mong busy kami, we made sure na hindi kami nawawalan ng oras sa isa't isa. Yung me time namin mag-asawa, kids namin, hindi mawawala yun dapat. And napaka-importante nun kasi para saan pa yung pinagtatrabaho namin kung mawawalan kami ng oras sa pamilya. And yun, talagang intindihin lang kung minsan stress yung asawa mo, intindihin mo. Pag alam mo nakakunit yung noo, tatanungin mo siya, ba't ka na-stress, hindi ba sa akin? Siya, para alam mo hindi sa'yo, pero mga ganun ba? So, ano ba lang siya, ipapacify mo lang siya sa mga ganung bagay. And yun, nawawala na yung mga stress, iba na yung mood, nagiging okay na ulit sa trabaho. Talagang kailangan lagi lang kayo nandyan para sa isa't isa, para maging maging successful kayo sa ginagawa nyo. And hindi ko masasabing na kami successful na, pero kumbaga parang malayo na yung narating namin sa trabaho namin compared before. And talagang pinipilit pa rin namin yung maging strong para mag-continuous lang. And yun. Thank you. Thank you so much for all the insight. Alam mo na, isa to sa mga pinakamagaan na episodes na nakasali ako sa pag-hosting. So thank you so much at pinaunlakan nyo ang invitation namin tonight. It's a great way to close the month of love kasi damang-dama namin yung pagmamahalan tonight. Nakakakilig no? At saka nararamdaman ko that pareho sila, they're proud of each other, of what they've achieved together. So, magparami pa kayo. Magdarami pa. Magandang binhi. Ikaw thank ba, you so much. Diba? Ikaw ba from tonight's episode, May? Ayun. Napaiyak niya ako ngayong gabi. Oo nga umiiyak na siya kanina. Pero seeing her and ayan, ako tuloy maiiyak sa'yo. Kasi I've known her last nung high school pa. And I'm so proud of you, Desiree, sa sa mo ngayon. And ikaw yung isa dun sa naging reason kung bakit yun, nakilala ko tong isang client ko ngayon. So, rest assured na hindi lang yung success sinosolo mo, but you are sharing your success to your and yung desire mo, yung genuine heart mo is siya, nagbubunga siya. And ako yung doon, testimony doon. Isa ako doon sa, alam mo yun, kung paano mo ako, alam mo kung paano mo ako hinar nung December. So kahit ganun yung sitwasyon ko, you still gave me that trust na kailangan ko that time. So thank you kasi hindi lang ako yung natulungan mo, but also my family. Yun. So, paiyak mo na naman ako. Ay, ano ba yan? Thank you, Desiree, for sharing your success. And thank you, Mikael, for being a good, grabe yung nyo together. Yung combination nyo na hindi lang siya sa inyo naka-stuck, nag-overflow siya sa paligid ninyo. So, yun. Thank you so much. Thank you po. Medyo nawala na yung kaba. Nawala na yung kaba? Umiyak na. Pasensya na. Okay. Oo. Maraming na-inspire sa inyo tonight, including us. So, salamat. And, ayan pa, ituloy-tuloy nyo lang inyong ginagawa. Keep on inspiring and hopefully motivating many to try the freelancing industry. O, diba? Je? Meron ka pang... Yeah. Thank you so much once again. And everyone who watched our episode tonight, thank you so much for watching us and hope to see you again next Wednesday. Hopefully, may another na naman tayong very inspiring story from local freelancers naman dito sa Mindanao. So watch out for that. And please like our Facebook page, facebook.com/popsco.ph, a national-based cooperative for
Filipino Online Professionals. You may also find us on Instagram, YouTube, and LinkedIn. And if you had some takeaways in tonight's show, please share this episode so others can also learn like you. Ayan, thank you to CJ and the rest of our FOBSCO Media family for always being here to make sure that our episodes are running smoothly. Our partner in giving you this wonderful show. So join us again next week for another show with another special guest. And if you were inspired by this episode, share and like pa rin po. So ayan, for our FOBSCO family, let's keep growing together. Bye, everyone. Bye. Thank you, Mikael. Thank you, Desiree.